Si Dr. David San Juan, nasa linya ho natin. Magandang umaga po sa inyo. Dr. David San Juan, welcome po sa Double Wang, sa Double B, Radyo na, TV pa. Magandang umaga po. Morning. Umaga po sa ating mga tagapakinig at sa inyo po lahat. Welcome po ulit sa programa, Doktor. Salamat. Pero so far, nasaan na po yung plano na maglunsad ulit ng panibagong anti-corruption rally sa February 25? Ang initial po na napag-usapan ng aming mga kasama sa Kilusang Bayan kontra Kurakot at bahagi nito ang Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. So tama na ay 2 to 4 p.m. yung inaasahang magiging programa no sa kahabaan po ng EDSA, yung EDSA Ortigas intersection, yun sa area na nasa harapan ng EDSA Shrine. So Okay. yun po ang inaasahan natin magiging pagsasama-sama ng iba't ibang grupo. Ito po yung mostly yung mga magkakasama doon sa Luneta noong September 21 and November 30. Pero we are still getting in touch with the groups that are mostly associated doon sa EDSA nung mga nakaraang protesta. Yung trillion So peso tuloy-tuloy march. pa rin po ang usapan. At nag-overlap kasi yung mga mga letter na i-file. Kasi nga isa lang yung lugar di ba? Maliit lang naman ang EDSA. Opo. So most probably ay mauobligang talagang magsagawa ng kung hindi man joint rally or joint program ay joint action, no? So isang possibility ay magmi-meet sa gitna then pupunta sa kanya-kanyang programa. But that's just one possibility, hindi pa kasi tapos po yung usapan. Pero kami, sa amin, ay definitely 2 to 4 p.m. Okay. ready kami na magsagawa ng programa. Ang focus ay commemoration ng 40th anniversary ng EDSA at yung pagpapatuloy ng laban sa korupsyon. Gano'ng karami ho ang inaasahan yung dadalo ho dyan? Ay sa ngayon po ay around 8,000 to 10,000 people kung sa grupo namin, no? Pero kung sasama pa yung iba, kung magkakasundo na isang programa na lang, maaring madoble yung ganong bilang, no? Kasi last year ay nasa 7,000 to 10,000 din naman po ang nakalahok doon sa programa namin, no? Sa EDSA. Yung inyo pong concentrated na rally ay sa may Ortigas nang wala yung magpupunta ng Luneta kagaya ng dati. Opo, sa bandang EDSA Ortigas area lang po dahil yun nga traditional commemoration ng Apo. People Power anniversary, no? So paggunita doon sa sakripisyo ng mga nauna sa atin, ng mga Pilipino na nakipaglaban para mawakasan ang diktadura, mawakasan ang corrupt na pamamahala nung panahon na yon, no? So yun ang gusto nating gunitain kung paano pag nagsasama-sama ang mga Pilipino ay maaring magawa natin yung gusto nating gawin at yung ating kapalaran bilang bansa ay mabago. So, Yung yung gusto Expected nating na bigyan ano ng to? focus lalo pa at ngayon ay matindi pa rin yung issue ng korupsyon, no? Yung sa flood control, wala pa rin napapanagot na nasa tuktok, no? Yung mga masterminds hindi pa rin nakakasuhan. Ang Senate Blue Ribbon Committee may ilalabas daw na report pero hindi pa rin na ilalabas at ire-recommenda daw kasuhan ng mga senador pero napakatagal. Hanggang ngayon wala pa rin. Yung impeachment cases laban kay President Marcos, isa yung sistema ng mga allocables and program appropriations tsaka itong flood control scam din sa nabanggit. At yun nga, binasura na yung impeachment case na yun. No? So, syempre may impeachment case din kay VP Sara Duterte so nakaantabi rin tayo dyan. So nagsasabay-sabay yung mga issue ng korupsyon, so sistema talaga, no? Kaya gusto nating maipanawagan na mabago na talaga itong mawakasan na yung sistema ng mga corrupt na dynasties. Yung pong, buti nabanggit nyo na ho yung mga, at least, yung mga mensahe, yung mga tututukan yung issue na, I'm sure marami yung magsasalita ho dyan, ano? Ito bang EDSA 40th anniversary ay hindi ho ba, yung bilang na yan, parang kokonte, di nyo ho bang palagay, parang nawala na ba ang diwa ng EDSA at hindi na ho masyado lumalawak rin yung mismong taong bayan? Yung talagang kung ito ay isang napakahalagang anibersaryo o paggunita, dapat buong bayan nagdidiwang o nagsasama-sama. Sa tingin ko po ang nangyari ho kasi sa nakaraang 40 taon din ay tinitingnan ng mga kababayan natin na nabigo yung mga post-EDSA administration sa pagrereforma, sa pagpapatupad ng mga mahalagang hakbang para mabago ang buhay ng mga Pilipino na maiahon sana sa kahirapan ang majority ng mga Pilipino,
magkaroon ng sistema na mas mababa ang buwis, maayos ang transportasyon, may pabahay, maayos ang sistemang pangkalusugan, etc. So itong mga pangarap na ito ng mga nagpunta sa EDSA 1 ay mostly na natiling pangarap. Kaya maraming kababayan tayo ang parang may pagtingin na ano ang ating ipagdiriwang, ano ang ating gugunitain kung 40 years after EDSA, ganun pa rin ang sitwasyon natin, corrupt pa rin ang sistema, hindi pa rin pinapakinggan ng boses ng taong bayan, etc. So naging lagana po yung ganong perspektiba at hindi naman natin nga masisi, no, yung may mga kababayan nating medyo cynical na, no, at wala nang nakikitang pag-asa sa sitwasyon kasi ganun na nga yung pinararamdam sa atin ng sistema. Kaya partly tama ho, no? Yun ang dahilan kung bakit yung estimate namin ng sasama ay nasa ganung bilang lang. Tapos yun po, may pasok rin kasi doon sa araw na yun. At yung mga ibang eskwelahan nagdeklara na walang klase. Pero yung iba hindi pa nagdedeklara. At syempre yung mga opisina, alam naman natin, unless na magdeklara ng holiday o Malacanang, talagang maraming kababayan tayo ang pipiliin na kumayo dahil mahirap rin ang buhay. Mananawagan ba kayo na ideklarang holiday yan, special non-working? Kasi ngayon, wala pang anunsyo. Working day pa Wala rin pa yan. po. Yun. At parang doon sa nakaraang taon po, wala naman ng ginawang anunsyo, no? At ang nangyari lang, kaya yun nga, umabot ng 7 to 10,000 ang nagpunta. Yung mga eskwelahan ang nagkaroon ng kanya-kanyang pag-announce na hindi tayo magkaklase sa araw na ito dahil ginugunita natin ng EDSA People Power 1. Mahalaga ito sa kasaysayan natin, lalo na at pinapaalala nito ulit sa atin na dapat magsama-sama para malutas yung mga problema natin. Ang De La Salle University at Ateneo de Manila University po ngayong taon din, nag-announce na rin na walang klase sa February 25. So inaasahan natin na dadami pa itong mga eskwelahan na ito at may possibility na kagaya dati at least ang mga eskwelahan, marami ulit ang lumahok sa mga kilos protesta, hindi lang sa Maynila, hindi lang dito sa EDSA, kundi sa labas nito. No? Kasi ang people power po noong 40 years ago ay sa buong bansa rin naman. Dr. David, San Juan, ito po, ay welcome lahat. Pero tatanggapin niyo bang lumahok sa inyo ang mga tinaguriang DDS, yung mga pro-Duterte groups? Basta ang panawagan po ay mula sa tuktok, lahat ng sangkot dapat managot, pwedeng pumunta. Kasi ang EDSA People Power 1 Anniversary ay bahagi na ating kasaysayan. So lahat ng Pilipino welcome na pumunta basta laban sa korupsyon, laban sa diktadura, pabor sa positibong pagbabago sa lipunan, pwede pong pumunta. Pero huwag magbibitbit ng mga placard na pabor sa kanilang mga iniidolong politiko na may mga sabit o may mga kaso ng korupsyon, no? Lalo na yung mga nakaharap sa impeachment, etc. So yun po ang panawagan natin. Kung sila man ay isasama, huwag nilang bitbitin ang kanilang mga placard na pumapabor sa isa o dalawang politiko lamang. Paano po magpa-play out dito sa panibagong anti-corruption rally yung fact na nabasura na agad yung impeachment complaint lamang kay Pangulong Bongbong Marcos? Definitely may mga grupo po na sa February 25 sa commemoration ay kasama yan sa issue na i-bring up. No? Most probably talagang may mga placard at streamer tayo na makikita na tuloy ang laban sa korupsyon, Marcos at Duterte panagutin, mga dinastiya buwagin, etc. So ibig sabihin ay may pagbibigay diin na 40 years after EDSA, nandito pa rin tayo, mga corrupt dynasties pa rin ang namumuno sa atin. Kaya dapat na panagutin sila lahat ng sangkot sa pangungurakot sa kaban ng bayan. So yun po ang inaasahan natin. Talagang sa mga banners at streamers, magiging prominente yung panawagan na panagutin yung mga top dynasties o mga nangungunang dinastiya na sa tingin natin ngayon ay hindi pa napapanagot. Oo. Kumuha na po kayo ng permit para sa rally nyo? Kasi ang sabi nila hindi pwede sa may EDSA Shrine eh. Kami po ay nakapagsagawa na ng coordination meeting, initial coordination meeting, I think early this month, no? Pero most probably bago yung actual na kilos protesta, magkakaroon po ulit ng coordination meeting, tapos nandoon na lahat ng mga grupong nag-file ng papeles. No? Actually, gano'n naman po lagi ang sinasabi ng LGU, no? Na ito ay no rally zone essentially except doon sa area, sa
gilid sa paligid ng shrine. Pero yung mismong highway, yung mismong kalsada ay hindi sila talaga nagbibigay ng written permission Yes, na gamitin niyon. Pero alam rin naman nila na meron o wala, People Power Anniversary yan, 40th anniversary pa yan. So, nauobliga naman sila kagaya ng mga nangyari sa nakaraang taon na pag nandoon na ang tao, nire-redirect rin nila yung traffic and at the same time ay inaasistihan ang mga lalahok pa sa protesta. Alam nila yan, hindi nila pwedeng barahan. At yun nga, kaya naman may coordination meeting rin sa kanila before the protest para alam rin nila saan-saan manggagaling yung mga grupo, ano-anong mga grupo ang kasama at pag dumami, ano ang plano, etc. So may coordination naman po sa LGU at sa pulisya na kasama rin usually sa pag-meeting ng LGU. So kagaya ho ng mga dati ang magiging paggunita. Okay. Naging nung September 21 rally, may mga nahuli ho ron eh. May mga hinuli para bang ang ginawa ay ng gulo. Oo. Paano yan? Paano ang gagawin niyo? May mga pagbabawal ba kayong gagawin? Kung may mga grupo dyan na magsusuto ng mga nakatakip ang kanilang mga mukha. Ang precaution naman po namin dyan ay maaga pa lang ay sinasabi na namin sa mga kasamahan naming grupo ang protocol, ang dapat at hindi dapat. May mga marshals din na umiikot, ganyan. At kung papansinin niyo ho, doon naman sa September 21, sa Luneta, wala naman hong nangyaring untoward incident. Mas nung nandoon na sa Menjola at alam naman natin yung naging punot dulo, yung expression din ng galit ng mga kabataan. At sa ngayon naman ay sa tingin natin, kahit papaano nakita naman ng mga kabataan na may pwede naman silang puntahan na kagaya nito paggunita ng EDSA People Power 1 40th anniversary na makakapagpahayag pa rin sila ng kanilang galit ng walang sisiraing material o sasakyan o whatever. So, Ang problema, naman, sir, natutuhan naman na nila yung lesson na yan. So, sa tingin ko ay magiging mapayapa naman itong 40th anniversary ng EDSA kasi ang mensahe naman nga ay pagsasama-sama ng taong bayan laban sa korupsyon para sa positibong pagbabago ng lipunan, para sa mas maunlad na Pilipinas na wala ng corrupt, wala ng mga dynasties. ang problema, Dr. San Juan, minsan may nagtatanim eh. Kagaya nung nangyari doon sa Luneta noong September 21 eh. Yes, kaya ang panawagan naman natin sa mga kababayan, talagang magsama-sama tayo, mas marami, mas maganda pag tayo ay nasa EDSA. Kasi yun din ang makakatulong doon sa mga nag-iisip na may gawin na kakaiba na huwag nang ituloy ang plano nila. Kasi pag nandoon ng taong bayan, mawawalan sila ng espasyo at hindi nila magagawa kung ano man ang iniisip nila na mali or hindi nararapat na pagpapahayag. Pero may koordinasyon na po kayo sa NCRPO at least. Ang coordination po namin ay via sa LGU. Oo. Nung nakaraang meeting po ay meron din namang representative ang PNP. And then doon po sa susunod na coordination meeting, ganun po. Usually ganun naman po ang nangyayari. Nandoon ang LGU nagpatawag ng meeting, then nandoon ang PNP, nandoon ang mga grupo, nandoon ang MMDA at iba pa. Okay. So, ganun po ang mangyayari ulit ngayon, bagong February 25. Okay. Naalala ko dati nung EDSA, nung buhay pa yung mga personalidad ng EDSA, nagkakaroon dyan ng mga sasalubong. From Crame to Aguinaldo, tapos maglalakad papuntang People Power Monument. Ganyan. Tapos tatalon. Yan. Nire-reenact ba? Pwede bang maibalik yun? O reenactment? Wala na yung mga mga main characters. Usually po yata yung reenactment na yun mostly parang government program siya. Yes. Kasi mga malapit sa gobyerno rin usually yung mga main figures ng EDSA 1. Ba't So wala ngayon, ngayon? bukod dun sa marami sa kanila ay namatay na, yung iba naman buhay pa, pero yun nga, parang wala ngang appetite yung kasalukuyang administrasyon sa official commemoration. Alam naman natin na obvious na dahilan kasi sila yung dinastiya na pinaalis Pinatalsik ng noon. EDSA 1. So siguro, parang sa kanila rin ay kung maaari ay ayaw nilang masyadong i-commemorate. Naintindihan natin yun kasi personal yun eh. Pero kung sa taong bayan, yun yung iniisip po namin ngayon. Yung iba't ibang grupo, kung kakayanin nga na kung hindi kaya ng joint program, magsalubong man lang tayo symbolically sa isang panig o gilid ng EDSA shrine para ipakita na
ngayong 2026, kahit magkakaiba tayo sa ibang bagay, sa anti-corruption, sa pakikibaka sa laban sa korupsyon, sa pagpapanagot sa mga dinastiya, nagkakaisa tayo. Yeah. So, yun ang iniisip po namin, na Okay. magkaroon ng salubungan ng mga grupo. Ayan, Yeah, yun na lang ang salubong. Oo. Opo. Kami po yung mag-a-update ni Say habang umuusad ang panahon. Dok, Oo, sa naman oo. habang lumalapit po yung Pero- February 25. Pero yung punto nyo kanina na medyo kanya na nakakaalarma na halos nawawala yung diwa, para bang yung hope o natitirang pag-asa ng taong bayan na may pagbabago parang nawawala. 'Di ba? Opo. Kasi 40 years 40 after, years. andito Oo, pa rin parang, tayo. parang bang back tayo sa square one. Parang walang Totoo. nangyari. At 40 palaging years. nauungkat yun after ng EDSA 1. Inuungkat, pinananakot ng EDSA 2, pinanakot ng EDSA 3, hindi ba Dr. San Juan? Opo, kaya yun po ang gusto naman natin bigyan din sa ating mga kababayan. Basta tayo ay nagsasama-sama sa isang layunin, sa tingin naman natin may ma-achieve pa rin tayo, may magagawa pa rin tayo para sa bayan. No? Medyo matagal lang talaga, pero ang masasabi nga natin kung sa current controversy, di ba, kahit pa paano may naikulong naman, then naobliga na silang ilabas yung mga SALN nila, binuo yung ICI, nag-iimbestiga pa rin ng ombudsman. So may mga ilan naman tayong konkretong na ipanalo ngayon, pero kulang pa. Kulang pa. Kaya tuloy ang panawagan natin na Alright. magprotesta pa rin. Opo. Good luck po. Dr. San Juan, At, thank you po sa inyong oras. maging mapayapa Thank you po. ang pagtitipo na yan sa Pebrero 25. Salamat, Good Dr. morning, Salamat sir. po. David San Magandang Juan. umaga. Salamat. Magandang umaga. Si Dr. David San Juan, siya ang convener ng Tama na Alliance. Ang ibig mga sabihin kapuso. niyan, taong bayan, ayaw sa magnanakaw at abusado Network Yan. Alliance. People Tama Against na. Thieves and Abusers Yes. Network Alliance. Yan. Yun, no? In-English mo pa talaga eh. Yun ang Tama na Alliance. Alliance.